Kahit napasok na po ng militar ang itinuturing na stronghold ng MNLF Miswari faction na Lustre Street, hindi pa rin muna pinahihintulutang makabalik doon ang mga residente. Muli namang nagkabakbakan kahapon ng Philippine Navy at mga rebelde na nagtangkang tumakas sa dagat. Narito po ang report ni Jiggy Manicad, Ian Cruz at June Veneracion. Maging sa dagat at Zamboanga City, walang humpay ang pamamaril ng Philippine Navy sa MNLF Miswari faction. Sa bundok! Sa bundok! Sa bundok! Sa bundok! Yung kanan ng bahay, yung bundok na yun! Ang pamamaril ng mga rebelde nagtatago sa mga bakawan sa isang coastal barangay. Ginagantihan ng mga barko ng Navy para pigilan silang makatakas sa gitna ng umiiral na naval blockade. Nung binigyan kami ng go signal to fire warning shot, para malaman namin kung ano yung reaction nila, na immediately nag-retaliate sila at tumama sa dagat, tumama yung mga bala nila. Sumama rin kami sa clearing operations ng Naval Special Operations Group. Nasabat nila ang malalaking bangkaro ng MNLF. Kabilang ang bangkang ito na ginamit umano ng mga miyembro ng Miswari faction sa pagpasok sa lungsod noong nakaraang linggo at gagamitin din daw sana sa kanilang pagtakas. Ang primary mission natin dito, kung i-compare natin sa land, yung sa land kinokordon nila na yung area, dito naman sa dagat is kinokordon natin yung dagat for possible exit nila. Kahit maliliit na bangka, hinaharang din. Pati cellphone ng mga sakay, masusiring tinitingnan. Sir, anong purpose nun? Bakit kailangan i-check yung cellphone? Para malaman natin sa contact number nila at saka sa mga messages kung may mga naiiwang mga mensahe galing sa kalaban. Pero ang bangkang ito, di malapitan ng Navy dahil baka raw may bomba sa loob. Iniiwasan din ng Navy na makalapit sa baybayin. Hindi kami gano'ng lumalapit sa shoreline kasi baka may mga 60 pa dyan, so pwede kaming i-ambush. Ang katahimikan sa Barangay Santa Catalina muling nabasag ng mga putok ng baril. Nasundan niya ng isa pang sunog di kalayuan sa KGK building na nabawi na ng militar mula sa MNLF. Patunay raw ay sa AFP na kahit kumonti na ang mga rebelde, hindi pa rin daw sila umaalis at may mga hawak pa silang bihag. Built-up area to, madaming pwedeng pagtaguan. Kailangan bigyan natin ng tugon itong mga natitira na to para hindi na sila maghasik ng kaguluhan o kaya kapahamakan dito sa mga civilians. Bagamat napasok na namin ang lugar, di pa ito cleared sa mga bomba. Hinarang ng mga otoridad ang mga residenteng gusto makabalik sa Lustre Street. Nanay, okay lang. Hindi talaga kami makatulog kasi gusto ko talaga ang nanay ko makuha talaga pating lolo ko. Kung makuha lang, okay lang. Bahala na kung anong mangyari doon sa bahay namin. Basta ang pamilya lang namin secure talaga. Sino man naka-insure doon sa may KGK building sa Lustre, please, kung pwede, i-rescue nyo na ang lolo at saka nanay ko. Nasa loob sila ng bahay. Yun lang talaga hinihiling ko. Sila masorbe hanggang pwede pa, hanggang makuha pa sila. Isang lalaki at binatilyo naman ang isinama ng mga otoridad dahil sa kahina-hinalang kilos papasok ng barangay. Kahit nga ang grupo ng mga negosyador mula sa PNP Crisis Committee na nagpaalam kung pwede makapasok sa isang bahagi ng Barangay Santa Catalina, hindi rin pinatuloy ng mga pulis. Kasabay ng clearing operations, nasaksihan kong patuloy na pagbuhos ng tulong at suporta sa mga sundalo mula sa mga sibilyan bilang sukli raw sa pagtatanggol sa kanila ng mga tropa. Sila ang nagsasave sa amin dito sa Zamboanga. Tapos secondly, most of us we have husband namin at saka mga parents namin sila in uniform. Nakabantay pa rin ng mga otoridad, lalo't palaisipan pa rin kung nasaan si Ustad Javier Malik, ang leader ng MNLF Miswari faction. Sabi ng isa sa mga naging biyag ng MNLF na nakapanayam ng GMA News, nakita pa raw niya si Malik nung gabi ng Biyernes. Friday siya pinaalis. Mga 7 na, ganyan, mga 6. That time po kasi may kinakausap siya sa cellphone. Tapos, para narinig ko na
na tatakas daw siya. Tapos pagka Saturday, Sunday, hindi ko na siya nakita. Kinumpirma naman ito sa GMA News ng tagapagsalita ng MNLF Miswari Faction. No negotiation, no surrender, no retreat. Sir, nasaan po kayo si Malik sa ngayon? Diyan, sa Zamboanga. Binanggit din ni Cerveza na pinalaya nila si Zamboanga City Police Chief Chiquito Malayon bilang kapalit ng paglaya ng 130 miyembro ng MNLF. Taliwas sa pahayag ni Malayo na nakipagnegosasyon siya sa paglaya ng mga bihag. Itinanggi ng AFP na may pinalaya silang mga rebelde. Ang DOJ bumuo na ng special panel para tutukan ang pagsasampa ng kasong rebellion, murder, illegal possession of firearms, at iba pang kaso sa grupo ni Malik. Gagamitin daw nilang halos 150 affidavit mula sa ilang bihag at sumukong MNLF. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Jiggy Manikad. Ako si Ian Cruz. Ako si June Veneracion. GMA News.